Matipuno. No? Isa po sa COS, ano masabi, no? Isa po siya sa COS ng ating church, si Sir Payatas. Tinatawagan ko po, walang iba po, kundi si Brother Rodrigo Almonte. Palakpakan po natin sa buhay. Magandang umaga po. Thank you, Brother Ernesto, no, sa iyong magandang introduction. Ayan. Sige po, ngitian mo naman yung katabi mo. Ngitian mo ngayon nasa kaliwa mo. Ayan, ngitian mo yung nasa kanan mo. Sabi mo, pautang. Ayan, hindi, pinapatawa ko lamang kayo. Sige po, tayo po tumayo at tayo ay manalangin. No? May handa yung ating puso sa araw na to sa pakikinig na salita ng Panginoon. No? Sige, let's pray. Lord, we thank you. We glorify your name, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo na may nakakumbaba ang puso, Panginoon. Lord God, Lord, wala kaming magagawa apart from you, Lord God. Kaya we invite the Holy Spirit, Panginoon. Anoint this place. Alin niyo po itong gawain na ito, Panginoon. Lord God, Lord, hindi kami aasa sa aming galing. Hindi kami aasa kung anong meron kami. Kundi aasa kami sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbibigyan ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, open our hearts, open our mind, Panginoon. Na maging handa sa pagkakaunawa ng iyong salita, Panginoon. And Lord, anoint me, Panginoon, as I share your word, Panginoon. Lord God, Lord, ihatapon nila mo po sa inyong likuran, Panginoon. At yung salita mo, yung marinig ng aking mga kapatid na ito. Ginoo ko ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. Boldly, Panginoon, at with clearness, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ang papulit pasalamat ay salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, upo po tayo. Andito pa rin po tayo sa ating series, His Mission. No, My Mission. No? At God's Mission, My Mission. Alam natin mga kapatid, napaka-ikli ng oras natin sa mundong ito. No, sabi nga, para lang daw tayong singaw. No? Nadaraan sa mundong ito, pagkatapos nun ay mawawala. Kung kaya, saan mo gagamitin yung buhay mo? Saan mo gagamitin yung lakas na yan? No? At ang topic natin ngayon ay manggagaling sa The Book of Acts. Bigyan ko lamang kayo ng konting overview about the Book of Acts. Sabi dito, the continuing work of Jesus through the Holy Spirit in the lives of the apostles and His people. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung siya'y mamamatay na, at nag-aalala yung kanyang mga alagad, sabi nila, Panginoon, saan ka pupunta? At ang sabi niya, ako'y magbabalik sa Ama. No? Ngunit, meron siyang ipadadala. Hihilingin ko na may padala siya dito para tumulong sa inyo. No? Tanungin ko kayo mga kapatid, tapos na ba itong libro ng Acts? Not sure? Tapos na ba ang libro ng Acts? Hindi ba? Kasi matatapos lang ang libro ng Acts sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito bang ginagawa natin ay bahagi ng Acts? Yes. At dalangin ko, nawa, ay makasama tayo dito mga kapatid. Ano? So ang topic natin ngayon ay living on a mission, making a difference. Kapatid, para saan ka bumabangon? Para saan ka bumabangon? So, parang narinig ko rin sa Brother Roda, sa Patalastas. Okay. Saan mo ginagamit yung lakas mo? Saan mo ginagamit yung energy mo? Saan mo ginagamit yung oras mo habang nandito ka sa mundo? Yan ba ay para sa pansariling mga interes lamang? No? At tayo ay nakakilala sa Panginoon at masasabi natin na ang buhay na ito ay hindi lamang para sa atin. Kasi at the end of the day, yung mga bagay na pinagkakabalahan natin, no, para sa mundo lamang na ito ay darating ang pagkakataon na wala palang kwenta at walang value. No? Dahil ang merong value lamang ay sinabi sa atin ng Panginoon na ipakalat ang gospel. Kaya lang, paano tayo magkakaroon ng difference? How can we make a difference? Kung marami sa panahon ngayon na mga Kristiyano ay namumuhay ng defeated, namumuhay ng discouraged. Ba't kaya nangyayari yun? Kristiyano na tayo. Bakit? Kasi ang inaasahan lamang natin ay ang ating sarili. Ang inaasahan lamang natin ay ang ating galing. Inaasahan lamang natin yung kakayahan natin. At alam naman natin yung kakayahan natin ay limited. Limitado. No? Kung kaya dito sa ating topic ngayon, mapag-uusapan natin, may introduce sa atin, ginawa ng banal na espiritu, no? Nung panahon ng Acts, no? Nung panahon nila Pedro, ng mga apostol, kung kailan introduce, no, yung banal na espiritu. No? Na kung saan, yung mga dating duwag,
yung mga dating natatakot, yung mga dating walang believe sa sarili, na-empower ng banal na Espiritu. At tayo mga kapatid, we can make a difference. No, pag nalaman natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ayan, sa pag-aaral natin, meron tayong kasi ito yung pinangako. No, sabi dito, at hihingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ito bang tagatulong na to ay para lang sa atin? Sa ating interest lamang, sa ating mga plano lamang? Bakit kaya sinabi niya, bibigyan ko kayo ng tagatulong? Nung tinatanong siya, Panginoon, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Uy, sumasagot yung iba, hindi ko damon ha? Okay, ayan, saan ka pupunta? At sabi niya, babalik ako sa Ama, pero may padadala siya sa inyo dito. Bakit kaya niya ipapadala? Itong tagatulong na to, ano kaya ito tinutukoy dito mga kapatid? Ang banal na Espiritu, bakit kaya? Anong dahilan? Kasi sabi nito, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan, hindi kapangyarihan na kagaya ng sa Dragon Ball Z, no? Hindi kapangyarihan kagaya ng mga Jedi, sa Star Wars, hindi po yun. No? Kapangyarihan ano yun? Para ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Dali natin sa English kasi para mas maliwanag sa English. Sabi nito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Ang plano pala ng Panginoon, kaya pala niya pinadala pa ng Espiritu para empower tayo at maging mga saksi niya, maging witness niya. Tayo mismo magbabahagi ng gospel, ito yung mission ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maging empower sa atin. Saan? Sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem ng ating buhay? Yan yung ating pamilya, yung ating mga kapitbahay. Yung Judea, ano yung Judea? Kung ikaw ay estudyante, yung sa school mo. Kung ikaw naman nagtatrabaho, yung sa trabaho mo. Kung ikaw naman nagninegosyo sa negosyo mo. Ano yung Samaria? No? Sa labas ng iyong comfort zone. No? At sa to the ends of the earth. Kahit saan. Yan yung inuutos sa atin na maging saksi ng ating Panginoon. At sa pagtatalakay natin ngayon, meron tayong 3 points. Sabi nito, Holy Spirit descends, hearts transform, and humble service. At bigyan ko lamang kayo na magiging background mga kapatid. Dito natin makikita yung pag-introduce ng banal na Espiritu. At sa pag-introduce ng banal na Espiritu, dito natin makikita kung paano ma-empower yung mga apostol at yung mga mananampalataya that time. At kung paano sila mamuhay bilang mananampalataya. Tingnan natin mga kapatid. Punta tayo sa ating unang point. Sabi nito, Holy Spirit descends. Pagbaba ng banal na Espiritu. Nang sumamit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa isang puok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit tulad ng umahagibis na maraas na hangin at pinuno ito ang buong bahay. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanilang Espiritu. Isa-isayin natin mga kapatid. Sabi nito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Pag sinabing Pentecostes, ang ibig sabihin nito ay 50th, ikalimampung araw. Anong ikalimampung araw na yan? Ikalimampung araw ng pagkamatay ni Kristo at siya ay nag-resurrect at bumalik sa kanan ng luklukan ng Ama. Next, sabi dito silang lahat ay nasa isang puok na nagkakaisa. Bakit kaya sila nasa isang puok? Kasi inutos sa Leviticus na meron silang mga kapiestahan na dapat ipagdiwang kung kaya sila ay nagkakaisa. Ano to? Sabi dito sa Levitico, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pestang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Kaya sila nandun sa lugar na yon kasi merong kapistahan, yung araw ng Pentecostes. No? Ito yung sa mga Hudyo, meron silang itong mahalagang kapistahan sa loob ng isang taon. Ito yung mga yon. Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, Day of Atonement, tabernacles. Lahat ng mga kapistahan na ito ay tumutungo kay Kristo. No, tumutungo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Passover, ano nangyari dyan? Ito yung panahon na ang mga Israelita ay alipin ng Ehipto. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon, kaya nagpadala siya ng ikasampung salot. Ano ikasampung salot?
Mamamatay ang mga panganay ng mga Ehipto at ng mga Hudyo, pati yung kanilang mga hayop, panganay. No? So, ang nangyari, para hindi sila mamatay, ano sinabi ni Moses? Kailangan nila ng dugo ng lamb o ng tupa na kailangan ipahid sa kanilang mga doorpost, sa kanilang mga pintuan. Taas ang mga kamay ng panganay. Taas ang kamay ng mga panganay. Ayan, panganay din po ako. Eh, dahil pala panganay dito. Okay, buti na lang. Wala tayo sa panahon na yun. Kasi pumapahamak tayo. Okay. Nung sinabi ni Moses ba yun, maniniwala ba kayo na kailangan niyo magpahid? Kasi pag hindi kayo nagpahid, anong mangyayari? Dadaanan ng angel of death at mamamatay yung walang mga pahid na dugo ng lamb. Okay? So, ang nangyari, nagpahid sila at yung gabing yun, talagang kapighatian para sa mga taga-Egyptyo. Bakit? Namatay yung kanilang mga panganay. At dahil doon, ang ginawa ng Paraon, pinaalis sila. Sige na, umalis na nga kayo. Natakot ang Paraon, umalis na kayo. Yun ang Passover. Mamaya, explain natin bakit connected kay Jesus Christ. Kasi, kailan pinili ng Panginoong Hesus na mamatay sa cross? Sa kapistahan ng Passover. Bakit? Yung tupa na pinatay doon, yung dugo na nagligtas sa mga Israelita, yun ay illustration ng dugo ni Kristo na tayo rin ay maliligtas sa pagbabayad ng ating mga kasalanan at hindi na tayo dadaan ng angel of death. So yun ang ibig sabihin doon. Ano naman ibig sabihin ng unleavened bread? Pag sinabi natin yung libadura o yung leaven, ito ay illustration ng kasalanan. Kasi nung time na yun, paalis na sila sa Egypt, hindi na sila nakapaghanda ng kanilang tinapay. So umaasa sila sa Diyos. Kasi darating yung time, ang Diyos ang magpapadala ng tinapay. Si Kristo ay tinatawag ding tinapay ng buhay. At yung leaven, kaya sinabing ang leaven, walang libadura kasi ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Yun ang ibig sabihin po niyan. At least nalalaman natin yung Bible, ano? First fruits. Ano itong first fruits? Sinasabi doon na pagdating nila sa Kanaan, yung promised land, na kailangan nilang mag-alay kaagad. At ito ay talagang naging habit na nila yearly. No? Yung kanilang mga unang ani, pati sa hayupan, kanilang ibinibigay, no, para sa Panginoon. At alam naman natin kung sino ang first fruit. Saan connected to? Kay Jesus Christ. Kasi siya yung unang nag-resurrect. Siya yung unang first fruit. Ano naman ang ibig sabihin ng Pentecost? Ito ay pag-aani ng trigo o ng wheat. Pag-aani. Bakit? Kasi dyan i-introduce ang banal na espiritu. At sa pag-introduce ang banal na espiritu, aani sila ng mga kaluluwa na mananampalataya sa Diyos. Ilang kaluluwa yung naani nila? Ilan? 5? Kunti naman. Ilan yun? 3,000 souls ang kanilang naani. Tingnan mo may connection lahat ng ginagawa ng Panginoon. Kasi Pentecost yan, pag-aani, nag-aani, nung unang sermon ni Pedro, nung unang preaching niya. Ano naman tungkol sa trumpets? Ito yung second coming ng Panginoon. Trumpets, ibig sabihin gathering of the church. Nadarating yung time, magkakaroon ng rapture. Ito yung second coming ng ating Panginoon. Ano yung atonement? Day of Atonement. Ito yung paglilinis ng church. As a bride, no, iyaharap ito ng Panginoon na walang bahid, walang kapintasan sa ating Diyos Ama. Yun ang ibig sabihin nito. At tabernacles, ano yung tabernacles? Ito yung bahay dalanginan ng mga Hudyo nung panahon nang sila ay nasa wilderness. No, parang tent na kung saan sila doon nagdarasal. Ano ibig sabihin nun? Yun ang nagbibigay sa kanila ng provision, ng protection. Ano ibig sabihin nito ngayon sa atin? At darating yung time ang Panginoon na maghahari magpakailanman. So, yan yung ating Bible. No? At least naunawaan natin. Palapangalan natin Panginoon. So, kaya pala sila nandoon kasi pinagdidiwang nila yung Pentecost. O, balik na tayo. At yung pinagdiriwang nila yung Pentecost, dito na in-introduce ang Holy Spirit. Wala silang idea about the Holy Spirit. Ito na yung pag-introduce, yung pag-entrance ng Holy Spirit ito sa church. Sabi nito, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Ano ibig sabihin ng dilang apoy? Ito yung tinatawag natin baptism of fire. Ano yung baptism of fire? Ang bautismo ng banal na espiritu ay nangyayari kapag ang espiritu ng Diyos ay dumating sa isang mananampalataya. Naramdaman niyo ba ito nung kayo nanampalataya kay Kristo? Ako ramdam ko ito. Bakit nagkaroon ako ng conviction? No, sabi dito,
Pinupuno ng banal na Espiritu ang isipan ng mananampalataya at ang isang tunay na pagkaunawa sa katotohanan. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nalaman natin na tayo ay makasalanan. Tama? At kailangan natin manumbalik sa ating Panginoon. Kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Kanya at nalaman natin ang katotohanan na hindi natin may liligtas yung ating sarili. Kaya kailangan natin ng Jesus sa ating puso na magliligtas sa atin. Nalaman natin yung katotohanan because of the baptism of fire. Tinataglay ang mga kakayahan ng mananampalataya. Kasi ninyo, ako mga kapatid, hindi ko akalain na darating yung time nandito ako, alam nila pastor yan. Hindi ko akalain na darating yung time na makapagsalita po ako dito. Pero sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu, tinataglay ang mga kakayahan ng mananampalataya. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang may kakayahan? Parang may duda. Okay, naniniwala po ako, basta tayo po ay magpasakop sa Banal na Espiritu, sa pag-empower ng Banal na Espiritu, malalaman mo kung anong kakayahan ng meron ka. Naniniwala po ako dyan. Naniniwala po ako dyan. Ako po, dati ito mga kapatid, makinig kayo mabuti. Nung una, pag nagbabasa ako ng Bible, na nandito na ako sa CCF, hindi ko maintindihan. Totoo po ito. Hindi ko po maintindihan. Pag nagbasa po ako ng Bible, pag pinasa ko, wala po akong maintindihan. Pero nung ako'y nanalangin sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako sa pagsasalita, tulungan mo akong intindihin itong Bible. Intindihin itong salita mo. At alam niyo, pinanalangin ko yon sa Panginoon. Sabi ko, bakit buhay? Parang buhay na buhay itong salita mo, Lord, pag binabasa ko. Kaya sobrang naniniwala po ako dito. Naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay may kakayahan. Hingin nyo lamang sa Panginoon yung gabay para matuklasan nyo anong kakayahan ninyo. At huwag nyo gamitin lamang sa mundong ito, pangmundong ito, kundi gamitin nyo para mapaglingkuran ng Panginoon. Amen? Alamin nyo kapatid, huwag nyo sayangin yung bawat oras ninyo, huwag nyo sayangin yung buhay ninyo, na after 70, 80, 90 years old, mamamatay ka na wala kang ginagawa sa Panginoon. No? Sabi rito, at nagbibigay ng mga kaloob na nagpapangyari sa pananampalataya para sa paglilingkod sa katawan ni Kristo. Binigyan ka ng gifts, talents, hindi lamang para gamitin para kumita ka ng pera or maabot yung mga dreams, plans mo sa buhay, kundi gagamitin mo yan para maabot mo yung plans na binibigay sa iyo ng Panginoon. Alamin mo yung mga bagay na yun. No? Sabi rito, at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nung bumaba yung Banal na Espiritu, gumawa siya kagad ng himala. Nakapagsalita ang mga apostol, yung mga alagad ng iba't ibang wika. Ano kaya, bakit kaya nagsalita sila ng iba't ibang wika? Makikita natin sa 5. Sabi dito, may mga dibotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Pansinin mo sila yung mga Hudyo, pero nakapagsasalita sila ng iba't ibang wika. Ito yung speaking in tongues, hindi ito yung gibberish words na walang kahulugan. Anong mga salita kaya ito? Tingnan natin. Sabi dito, bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo yung mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at nagmula sa Roma. Pansinin ninyo, galing sila sa iba't ibang bansa. Parang ganito, may mga bisita tayong Chinese, may bisita tayong mga Japanese, may bisita tayong mga saan pa mga bansa, taga Malaysia, iba-iba ang salita niyan. Pero nung time na yun, yung mga apostol, ng mga Hudyo, bagamat hindi nila alam yung salita na yun, in-empower sila ng Holy Spirit para makapagsalita ng mga bagay na maiintindihan ng kanilang mga bisita nung time na yun. Bakit? Kasi sila yung mga Hudyo na galing na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi nga na-scatter that time yung mga Hudyo, itong mga Israelitas na to, ito pamatindi. At mga hintil na nanikaya sa pananampalatayang Hudyo, hindi lang nila mga kababayan ang nandoon. Kaya sila nakapagsalita ng iba't ibang wika. No? May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangang ginawa ng Diyos? Paano natin mag-i-apply ito sa ating buhay? Nung time na yun, ginamit nila mano-mano. Nag-share sila mano-mano. Sa time ngayon, yung mission ng Panginoon na may bahagi yung gospel ay mas madali nang may bahagi ngayon. Sa paanong paraan? Sabi nyo, sa pamagitan ng social media.
Nung time na yun, kailangan pa nilang pumunta ron para makapakinig. Ngayon, in an instant, pwede mong abutin yung kabila ng mundo sa pamamagitan ng social media. Ang tanong, ano ba pinapost mo? Papayag ka ng utang, kapat ka na yan. Pinautang mo, pahit-pahit. Parang tuta. Nung sinisingil mo na, parang leon. Pinapost yun. Gamitin natin yung bawat pagkakataon na may bahagi ang salita ng Panginoon. Ang bilis ngayon makapag-share. No, ang dali yan makapag-share. Mag-post ka lang, makakapagbahagi ka na ng gospel. Yan ang sinasabi sa atin dito. Ano ba? Ito yung pinanggalingan nila, mga kapatid. Yan yung mga bansa na yan, na nakapalibot sa Jerusalem noong time na yun. Hindi nila lubusang maunawaan na nangyari, kaya tagtanungan sila, ano ang paulo ganito? Namamanga sila. Ano ba mayroon? Ba't nagkakaganit ito? Kilala ko yung mga udyonera. Ba't nakapagsalita sila na ganyan? May mga nakikinig ng time na yun. Sabi rito, ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Ito, nasabihin ko sa inyo mga kapatid. Ano mission natin? Ibahagi ang gospel. Ano ang gospel? Ang mabuting, ano ang mabuting balita? Ang gospel. Tingnan nyo, paano kayo makakapag-share ng mabuting balita kung hindi natin alam? Ang mabuting balita ayon sa Scripture ay may Panginoong Hesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Doon ba natatapos yun? Hindi. Siya ay nilibing, pagkalipas sa ikatlong araw, siya ay nabuhay naman muli. Yun ang katuparan. O, yun ang katuparan ng gospel. Kasi kung hindi siya namatay, walang kwenta itong ginagawa natin ngayon. No? At ito, nasabihin ko sa inyo, pag sinare nyo yan, makinig, pag sinare nyo yan mga kapatid, hindi lahat makikinig sa inyo. Meron dyan aayaw, meron dyan hindi manini, wala, at ang iba sasabihin sa iyo, lasing. Lasing ka. Yung iba ka sasabihin sa iyo, napapraning ka na. Totoo po yan, kasi noong time na yun, ganun din na nangyari sa kanila. Kaya huwag kang balat, sibuyas, huwag kang pusong, mamon. Pag nag-share, ayoko na rin. Diba? Pag nag-share tayo, okay lang ma-reject. Okay lang yun. Ang mahalaga, nagawa mo yung part mo sa mission na nagagawa sa ng ating Panginoon. Ngayon, tignan nyo gagawa ang banal na espiritu ng pag-i-empower sa mga tao ito, sa mga alagad, para magampanan nila yung mission na pinagagawa ng Panginoon. Makikita natin kay Peter yan. Hearts transform. Totoo to. Nung una, nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon at hindi ka lumalalim sa Panginoon, nahihiya ka mag-share ng salita ng Panginoon. Itong ginagawa ko sa inyo ngayon, hindi ko lang sisipin na magagawa ko ito. Totoo po yan. Tatanong nga kami mag-asawa, dumating pa sa time na naisip ko na dahil yung time makikita ng pagkagamit ako ng ganito ng Panginoon. Sabi niyo, hindi. Nag-pray over namin. Nililihas ka kita kung natutulog ka eh. Pero makikita natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa mga apostol. Tingnan natin, alam kay Pedro. Tingnan nyo. Sabi nito, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol. Bakit siya tumayo? Siya tumayo. Bakit? Kasi sa kanya iniwan ng Panginoon ng church. Siya ang leader ng church. Kasi sabi ng Panginoon, bago siya pumunta, Peter, do you love me? Feed my sheep. Sa kanya iniwan. Kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Ito nangyari 50th day. 50 days ang nakalipas. So parang 2 months ang nakalipas nung ang Panginoong Jesus ay nag-resurrect. Anong matatandaan natin kay Pedro na ginawa niya sa Panginoon? Kanyang, parang hindi na kayo nagbabasa ng Bible nyo. Anong ginawa niya? Dininay niya. Pinagkanulo niya. Pero tignan mo siya ngayon dahil sa banal na espiritu. Anong ginawa? Nagsalita ng malakas. Dati takot sila, di ba? Pero nagsalita siya because of the empowerment of the Holy Spirit. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ang sabi niya, hindi lasing ang mga taong ito. Gaya ng palagay ninyo, 9:00 pa lamang ng umaga. Ngayon, sabi niya maaga pa. Parang ilan sa atin dito. Kailan kayo umiinom ng alak pagkatapos na ng
O, tinan mo, may sumagot talaga, oh. Okay. Hindi, okay, joke lang yun, ha. Okay. Alam ko naman walang umiinom talaga dito. Nakikita ko naman sa mga mukha nyo, talagang walang umiinom ng alak dito. Baka sa ibang church to, no? Okay, baka sa ibang church. Pero dito sa CC Payatas, wala, naniniwala ako dyan. Okay. Kaya alam mo, sumagot, sabi niya hapon. Nakatapos ko na trabaho, syempre. Okay. Ba't sinabi niya hindi sila lasing? Kasi alas 9 pa lang ng umaga, nung time na yun, hindi kumakain pa yung mga Hudyo na to. Hindi pa rin sila umiinom. Bakit? Anong inuuna nila? Pananalangin. Kaya sabi niya, hindi pa. Alas 9 pa lang eh. Mamaya pa ako, pagtapos sa trabaho. Okay. Ang nakikita rin yung katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel, ginamit niya, kinuot niya, yung sinabi ni Propeta Joel sa Old Testament. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe, ang inyong mga kabatang lalaki makakakita ng mga pamatayin. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon yun, ibubuhos ko din ang aking spirito sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. Tingnan ninyo kuminsan, tingnan nyo, makikita kayo mga kapatid. Hindi natin na-appreciate ang Holy Spirit. Siya yung isa sa mga neglected person sa Holy Trinity o sa tatlong persona ng Panginoon. Hindi natin na-appreciate ito. Pero sabi niya, ibibigay ko ito sa lahat ng tao. Kasi nung Old Testament, meron lamang kinakasihan ng Diyos. Meron lamang sinasamahan ng Holy Spirit that time. Bigyan ko ng halimbawa. Ito, mga hukom. Dito, kanyang kinasihan. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh. Siya naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagtima siya laban sa Hosea na Reshat. Okay? Nahari ng Mesopotamia sa tulong ni Yahweh na talo ni Othniel. So dito, si Othniel ang ginamit for a certain purpose lamang, for a specific purpose. Hindi lahat. Dito naman sa pangalawang lumubog kay Gideon ang Espiritu ni Yahweh. Dito naman sa baba. So si Gideon naman ang ginamit ko, natin lumuban ng Espiritu ni Yahweh. Sa baba naman, kaya pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing, ngunit hindi niya ito pinalam sa kanyang mga pag... Sino yung tinutukoy dito? Si Delilah. Samson. Ito. Okay. Kasi nga lasing. Kasi nga kumakanta ng why? Oh, di na mo alam natin. Lasing talaga. So dati, hindi lahat kinakasiyan ng Banal na Espiritu. Pero sa panahon natin ngayon, ang Banal na Espiritu ay sumasa atin. No? Sabi nito, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang mga araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ito yung malapit ang pagbabalik ng Panginoon. No? Magkakaroon na dyan ng tribulation. Mararamdaman natin yung matinding galit, pagdurusa, kapighatian ng Panginoon. Dulot ng Panginoon. Pero ang sabi nila sa verse 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay, kaya hindi tayo dapat mag-worry. Kasi sino man tumawag sa Panginoon, ang sino mang malampalataya sa Panginoon, ay maliligtas. No? Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Ito, ini-establish ni Pedro ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus. No, ini-establish niya. Pakinggan natin mga kapatid. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito. Bakit na sinabi alam ninyo ito? Kasi nakita nila nung time na yun, 50 days pa lang ang nakakalipas eh. Nakita nyo ito. Sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ini-establish na yung pagiging Diyos dahil sa mga himala at kapabalaghan na nagawa ng ating Panginoong Hesus. Ang Hesus na ito na pinagkano nyo sa inyo ay ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa. Hindi aksidente yung ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa at sinasabi ni Pedro. Bakit? Kasi ito ay plano na ng Diyos. Alam na ng Diyos sa simula pa lamang. Bakit siya ang Alpha at ang Omega? Alam niyo simula at wakas. Ano sabi niya rito?
ay ipinapako ninyo at ipinapatay. Ito sinasabi sa atin ni Pedro, mga kapatid. Sa buhay na to, tayo pa rin ay responsable sa ating mga ginagawa. Yung kaligtasan mo ay responsable ka dyan. Responsable ka dyan kasi may free will ka. Ba't brother, sinasabi mo alam na lahat ng Diyos? Yes, alam na talaga ng lahat ng Diyos kasi alam na ng Diyos yung pipiliin mo kaya kilala niya kung sino yung mapupunta sa Kanya. Amen? Kasi siya ay Diyos. Yan ang sinasabi sa atin, sinasabi ni Pedro dito. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Sinasabi ni Pedro na hindi siya nanatiling patay sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Ang tinutukoy dito ni Pedro yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At naniniwala siya ron. No? At pinatunayan daw ito ni David. Sabi nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito natuwa ang puso. Puso ko at mga salita ko na puno ng galak at ang katawan ko na natiling may pag-asa. Ilan yung sinabi ni David sapagkat ang kaluluwa ko hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. Si David ay hindi lamang hari, siya ay propeta at alam niya balang araw na tayo, pag namatay tayo physically, pag tayo nanampalataya sa Diyos, na tayo ay magre-resurrect din. Ano sabi niya? Hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo hayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Pansinin niyo pag ginagamitan ng malalaking letter, ano ibig sabihin nun? Yan ay Diyos. Ang sabi dito, banal na lingkod. Sino yung sinasabi niya hindi mapupulok? Si? Ay! Hoy! Sino? G? Hindi ka naman Jesus. Sinasabi niya na ang Panginoong Hesus ay hindi mapupulok. At darating ang tayo, may lalabas na Misaya, hindi mapupulok siya, hindi hayaan ng Diyos. No? Itinuro mo sa akin na landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko, kayo mapupulok ng kagalangan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno natin si David ay namatay at inilibing at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Bakit? Kasi akala ng mga Hudyo that time na yung pinabanggit dito ay si David mismo. Ano sabi ni Pedro? Hindi siya yan. Bakit? Mga kapatid, kasi yung kanyang katawan ay namatay at inilibing at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Sinasabi ni Pedro, nakikita nyo, andyan pa rin yung libingan ni Pedro. Ay, ni David. Hindi siya itutukoy doon. Eh, nandiyan pa siya. Sabi niya ang Panginoong Hesus yun. Sabi niya, siya ay propeta. Alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos. Pupunta tayo sa Davidic Covenant. Ano yung Davidic Covenant? Ito yun. Na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Saang angkan galing ang Panginoong Hesus? Kay David. Bakit? Yung kanyang magulang na sino? Hoy! Malapit na magpasko. Okay. Sino? Joseph at Mary. Saan galing si Joseph at Mary? Lahi ni Nathan. Na descendant din ni David. No? Ito yung lahi na pinanggalingan ng Panginoong Hesus. David, Jesus Christ. Yun ang propesya sa kanya. No? Sabi rito mga kapatid, sabi rito hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, hindi nakaranas ang pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon, sabi ni Pedro. Bakit? Kasi after ng ang Panginoong Jesus ay nabuhay ng mga muli, kanino siya una nagpakita? Kay Peter. Tignan natin sa Korinto. Sabi nito, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at ang isaligan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa, tingnan niyo ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kapatid. Ang mabuting balita, ang gospel. Sabihin nyo ito mga kapatid. Kasi baka pag tinanong kayo, ano yung gospel? Mabuting balita.
Alam mo kung yung balita? Gospel. Ito yung gospel. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga tulad ng sinasabi ni Peter, sa Old Testament pa lang, nandun ang propesiya na yan. No? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan ang katuparan ng gospel. At saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Sinasabi niya, hindi ito kwento-kwento lang. Bakit? Nagpakita siya sa 12 at nagpakita siya sa 500 kapatid. Para sinasabi niya, kahit itanong niyo ba? Sabi niya, marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. No? At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan. No? Yung resurrection na sinasabi ron, sabi rito, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Ganun kahalaga ang resurrection ng ating Panginoon. Ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Yan ang sinasabi sa atin. Ito, tinanong niyo mga kapatid, pinatutunayan dito ni Peter na hindi lamang siya nag-resurrect bilang tao. Kasi sabi nito, pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang na sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mapasuko ang iyong mga kaaway. Ito yung sinasabi kay David, sino kaya nag-uusap dyan? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus. Sabi rito, hanggang lubusan kung mapasuko sa iyong mga kaaway. Sino mga kaaway? Yung Antichrist, yung kasalanan, si Satan at yung mga demons. Narating yung time susuko lahat ng mga ito sa paanan ng ating Panginoon. No? Kaya dapat malaman ng buong Israelita, ito na yung pinali ni Pedro sa kanyang sermon, sa kanyang preaching. Sabi niya, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Alam niyo kung anong naramdaman ng mga Israelita that time, sinabi niya na si Kristo ay Diyos, naalala nila yung ginawa nila. Ano ba ginawa nila kay Kristo habang habang papunta si Kristo sa kanyang lugar ng pagpapakulan? Na-realize nila. At alam mo kung nangyari sa kanilang mga puso? Ito yung nangyari sa kanilang mga puso. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang iba pang mga apostol. Kinanin nyo because of the Holy Spirit, nakakaramdam tayo ng conviction sa ating puso. Di ba dati may mga bagay na ginagawa tayo na akala natin normal lang? Dati may ginagawa tayo hindi maganda, pero okay lang sa atin. Tama? Pero nung pumasok ang banal na Espiritu sa ating puso na nakapakinig tayo sa salita ng Diyos, nag-usap, nakonvict tayo, nabagabag ang ating puso at sinabi natin, mali yung ginagawa ko. Hindi tama itong ginagawa ko. Paano ko maliligtas? Yan din yung naramdaman nila. At sumagot si Pedro. Ano sabi nila? Ano sabi ni Pedro? Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung naguguluhan ka pa, meron na ba akong kaligtasan? Ang tanong, nag-repent ka na ba sa mga kasalanan? At tinanggap mo ba ang Panginoon? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo sa puso at buhay mo? Bakit? Yung pagbabautis mo dyan, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Ano ang significance ng pagbabautis mo? Ang pagbabautis mo, ito sa mga yung kasama sa GLC, atin po kayo sa True Life Retreat niyo kasi gagawin natin yung pagbabautis mo. Hindi yan ang magliligtas sa inyo. Pero ano significance niyan? Unang-una, ito yung public declaration na ikaw ay sumusunod na kay Kristo. Parang ganito, halimbawa, ako ay merong mga alagang tupa o alagang baka. At meron akong kapitbahay na nag-aalaga din ng baka. Paano ko malalaman na baka ko yun? Merong tatak, nalagyan ko yun, road, tatak, halimbawa. Or number, patatakan ko. Di ba yung nakikita niyo mga baka may tatak? Ganon din ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Pag tayo ng pabautismo.
is a public declaration that you are going to follow Christ. Ano ba? Ito ay illustration na darating yung panahon tayo rin ay mamamatay. Di ba? Sino rito nakaranas sa pagbabautismo? Di ba ikaw ay nilulubog? At kung minsan pagalit sa yung pastor, parang gusto ko nang lulurin, di ba? Basta ba? Ikaw ko na. Tapos ibabangon ka ulit. Ang pagbangon na yun ay simbolis mo na balang araw, mamamatay ka physically, pero kung nanampalataya ka sa Panginoon, mabubuhay ka spiritually. Next, ano ba? Sa paglubog mo na ganoon, ano yun? Tinalikuran mo na ang dati mong pagka-tao. At pag ikaw ay umahon, ikaw na ay bagong nilalang. Bakit? Anong sabi sa Bible? If you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, and the new has come. Yun ang signifikasyon kung kaya tayo nagpapabautismo. No? Sapagkat pangako ay para sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa lahat ang nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Sa mga tuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yan ang kalagahan ng ating pagbabautismo. Next, sabi dito marami pang inilahat si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at tanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasabitin ng masasamang lahi nito. Si Pedro, sobra yung burden niya sa mga tao na nakikita niya. Ayoko kayong mapahamak. Ayoko kayong mapunta sa, ano ba gusto ninyo? Heaven o oven? Huwag sa oven, maningin doon. Hell. Sinasabi ni Pedro, iligtas nyo. At ganoon din sa atin ngayon. Kaya ang mission natin, ibahagi yung gospel. Punuin natin yung langit. Huwag natin hayaan yung mga kapatid natin. No, grabe. Dati akala ko dati okay lang kasi kapatid ko okay naman. Pero ngayon ko naman nawahan na maganda. Pag napunta tayo sa langit, magkakasama tayo. At darating tayo, makikita pa rin natin yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, yung mga pinsan natin. At ang mission natin, ibahagi yung gospel. Yan yung sinasabi sa atin. Sinasabi ni Pedro, huwag mong hayaan. Noon, sa mga masasamang at lahi nito, ay mapahamak tayo, maparusahan tayo. Ganun din ang sinasabi sa atin sa panahon ngayon. Hindi na babago mga kapatid. Kung meron kayong mga kapatid, mga kamag-anak, na hindi ka nakakakilala sa Panginoon, bahagi mo si Kristo. Hindi ko lubos maisip kung sasabihin nila kung wala silang Kristo pagdating ng araw. Yan yung sinasabi sa atin. Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. Pag tinuturuan tayo, ano dapat natin gawin? Ano kung tinuturo sa atin ay yung tungkol sa Panginoon? Ano gagawin natin? Manampalataya, maniwala sa ipinangangaral. At nadagdagan ng mga alagad at may 3,000 katao ng araw na yun. Wow! Grabe! Isang preaching, 3,000 kagad. Kaya pala Pentecost ang piniling araw ng introduction o pag-i-introduce sa banal na Espiritu kasi sila din ay mag-aani. Anong sabi kay Pedro? Hindi na kayo magiging tagapamalakaya ng isda, kundi magiging tagapamalakaya na kayo ng tao. Kung isang pag iniisip natin, parang dali lang. Pero kung pag-aaralan natin, kaya pala tagapamalakaya ng isda. Bakit? Kasi sa Biblia, ang turing sa dagat, ay mundo. Sin. Kung kaya dapat natin silang mahunin doon. Ganun din sa mga tao ngayon. Sa mundong ito, marami ang nasa ilalim ng kasalanan. No? Yan yung mission na binibigay sa atin ng Panginoon. At hindi natin kaya yan kung akasalan natin yung ating sarili, kundi kailangan natin ng banal na Espiritu. Next. Ilan yung naligtas? Ilan yung kanilang mga naniwala sa Panginoong Sus? 3,120 yan. Kasi may naunang 120. Paano nila ito maalagaan? Paano nila ito mag-disciple? Anong ginawa nila para lumago? Tandaan natin mga kapatid na no man is an island. Hindi ka nabuhay, hindi ka nakakilala sa Diyos para sa lamang. Ano sinasabi sa atin? Meron tayong pananagutan sa bawat isa. Bakit? Ano sinasabi? Bakit may pananagutan tayo sa bawat isa? Kasi ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nag-iisa, hindi nang iisang bahagi ng mga. Pansinin niyo sa church, hindi magagawa ng pastor natin o ng OIC yung lahat ng bagay dito sa church. Hindi nila magagawa. Kung kaya maraming bahagi.
Meron tayong usher, meron tayong live prod, meron tayong praise and worship. Maraming bahagi. Ganon din sa katawan ni Kristo. Kaya dapat tayo magtulungan. You have to encourage. Ito, makinig kayo. Makinig kayo. Tulungan natin yung bawat isa. You have to encourage one another. Diba nakikita ka nanghihina kapatid, tulungan mo kaysa naman bagsak mo pa. Kung may narinig kayo sa isang kapatid, nakita nyo nakakad yung isang kapatid para palang kung yung tungkol doon. Magmalasakitan tayo. Magtulungan tayo. Magmahalan tayo. Kasi wala naman talagang perfect. Magmahalan tayo. Kailangan meron tayo isang goal. Ano yung goal natin? To share the gospel. To share the gospel. Mas masarap maglingkod pag iisa yung puso natin. Mas masarap maglingkod pag iisa yung isipan natin. Amen? 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 Amen. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, one vision. One goal. To share the gospel. What is the gospel? Mabuting balita. Bumalik pa rin ulit. Okay, kapisaduhin niyo na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan at siya ay inibig. At pagkalipas ng ikatong araw siya nabuhay nang muli ayon sa Scripture. Yan ang mabuting balita. Anong ginawa nila mga kapatid? Ito yung ginawa nila. Magtulungan tayo. Okay? 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 Sabi mo sa akin, okay? Okay. Tayo mo pa ito ba? Ito yung ginawa nila. Inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Tignan niyo ha, inilaan. Bakit nila inilalaan ngayon? Nabago yung focus. Nag-shift yung pag-iisip. Bakit? Kasi dati, parang tayo din sa panahon ngayon. Dati ako nun, bago ko makakilala sa Panginoon, gusto ko lamang na umasenso sa buhay, nagninegosyo. Pero lamang, gusto ko, inubos ko yung oras ko doon. Pero nakakilala ko sa Panginoon, nagbago yung pag-iisip ko. Inilalaan ko na rin sa pag-aaral, sa D-group. No? Saan? Sa Bible study. Saan? Sa pakikipag-fellowship sa aking mga kapatid sa Panginoon. At ganoon din yung ginawa nila. Ito yun. Teachings, kasi gusto nilang matuto. Tanong, kayo ba, meron ba tayong desire matuto? Okay ka lang ganyan lang. Sa ako dito, brother, daatin lang ako dito. Okay na ba yun? Dapat we have the desire na matuto. Fellowship. Sining wala pa D-group? Kasa kamay. Pag sinabi D-group, yung kasama natin na nagpapalago sa Panginoon, meron bang wala pa rin itong sinasamahang grupo? Naghahanap pa kami ng maraming na couples na makakasama sa D-group. Sino yung wala pa? Okay, mamaya nakalista naman dun sa usher natin. Kung wala pa, sama kayo dyan mga kapatid. Break of bread, sharing. Makikita natin kung paano sila nagsisharing dyan. Gagayahin natin ito mga kapatid. Tinan ninyo at praying. Ano bang ginawa nila? Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghahari sa lahat ng takot. Hindi takot doon, hindi ganun. Natatakot sila, no? Banal na takot. Nagkakaroon sila ng respeto sa Diyos. Di ba, ikaw, nakaranas ka na ng mga himala ng Panginoon. Ako ilang beses ko nung naranasan yung himala ng Panginoon sa buhay ko. At dahil doon, mas lalo kong Lord, I'm not worthy, Panginoon, para pagpinturan ka. Pero I respect you, Panginoon. Sobrang nire-respeto kita. Kasi ikaw, Diyos ng aking buhay. Lord, magsiserve ako sa iyo. Kasi Diyos ka ng aking buhay. Ganun yung nararamdaman nila. Nag-uumapaw sa kanilang puso. No? But Lord, Diyos ka. Hindi takot na dahil takot na maparusok mo yung ulo, takot ako, hindi. Kundi yung respeto at pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Oh, ano ba nangyari? Nagsama-sama ang lahat at sumatin mo kung paano sila nagbibigayan. Nagsasama-sama ang lahat at sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian. Grabe mo. Grabe ka concern sa mga kapatiran. Ay itinuturing na para sa lahat. Hindi sila pinipilit. Hindi sila pinipilit Pero yung may kakayahan that time. Sabi rito, ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. They have the heart. They have the compassion. Nakikita nila yung kapatid nila. Bakit? Kasi may pananagutan tayo sa bawat isa. Hindi mo hayaan sasabihin, di ba?
Pati, okay lang yun, siya lang naman nakaranas nila. Okay. Church. Ang church ay hindi itong strukturang ito. Mga kapatid, makinig kayo ha. Ang church ay hindi itong strukturang ito. Kundi sino ang church? Tayo. Yung katabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa harap mo, tayo ang church. No? Tayo ang church. Araw-araw sila nagkakatipo sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya. No? At may malinis na kalooban. At dahil dyan, tinan mo ha, napupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga ililigtas. That time, di ko sure kung may aircon na nung kanya. Hindi sila pumupunta sa church kasi may aircon. Hindi sila pumupunta sa church kasi magaling at wapo yung speaker nila. Hindi sila nagpupunta sa church kasi may bagong mga kagamitan sa church. Pero bakit sila nagpupunta sa church? Kasi nararamdaman nila yung pag-ibig ni Kristo sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. They are caring for one another. They are loving one another. And I pray na pag nabanggit ang CCF Payatas, sasabihin nila nararamdaman ko si Kristo sa church niya. At pupunta sila sa church na to kasi nararamdaman nila yung pag-care natin, yung pagmamalasakit natin, at yung pagmamahal natin sa atin. Amen. Amen. Pero nung naranasan nila, they care for one another. They love one another. Ito mga kapatid, yung inuutos sa atin ng ating Panginoon. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. This is our mission. Na may bahagi si Kristo, may bahagi ang gospel. Darating yung panahon, hindi lamang ikaw ang mag-share ng gospel. Kaya kung mapapasin nyo dito, isa, naging 3, naging 5. Bakit? Yun ang Project 1. Kaya nabanggit kanina ba na Ernesto, may Project 1? Ano yung sabi ng Project 1? Each one raise one. Each D-group leader will raise one new D-group leader. Sa D-group mo, mag-raise ka ng new D-group leader. No? Na-handle din ng D-group. Ano yung sabihin nun? Each one bring one. Each D-group member will bring one new member to their D-group of church. Kung bahagi ka ng church na ito, magsasama ka ng isa. Bakit natin ginagawa ito? Meron pang isa. Each one share to one. Lahat tayo magbabahagi kasi yan yung mission na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Ay bahagi ang salita niya. Punin natin yung langit, yan natin sinishare ito. Brother Rod, gusto mo lang ata dumami? Hindi. Kasi this is our mission. Ano ba yung mission natin na binibigay sa atin ng Panginoon? At ng CCF. Sabi nito, our mission to honor God and make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. Ano yung ating mission verse? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So, ano yung main verse? Ano yung main verb dito? Ano yung pangunahing pagdiwa dito? Go ba? To make, yan yung tinuturo sa atin, yan yung inuutos sa atin, that's a command to make disciples. No? So, ano yung call to action natin mga kapatid? Our call to action, seek the empowerment of the Holy Spirit. Seek the empowerment of the Holy Spirit. Hindi natin kaya ito kung tayo lamang. Next, number 2, share the message of the gospel boldly. Huwag kang mahiyang i-share yung naranasan mo sa Panginoon. Ako hindi ako nahiya. Kasi laki ng milagro na ginawa sa akin ng Panginoon. Siya lang yung nakakaya mag-transform ng buhay. Amen? And number 3, engage in acts of service that reflect Christ's love. No? Alam niyo ito kapatid? Sabi mo nga sa katabi mo, you can make a difference. You can make a difference. Alam niyo yung ripple effect? Alam niyo yung ripple effect? Nagsimula sa isang patak lang. Anong nangyari? Kumalat ng kumalat. And sometimes ganun tayo, no? Gusto ko mabago yung buong mundo kagad. Gusto ko mabago kagad yung buong Pilipinas. Simulan natin sa isa. Share the gospel. Bahagi mo si Jesus. Kaya ka nandito, kasi may tao nagbahagi sa salita ng Panginoon, kaya ka nandito ngayon. Amen. Kaya ka nakaupo dyan ngayon, kasi may ginamit instrumento ng Panginoon para ikaw makakilala sa Kanya. Kaya nandiyan ka ngayon. Amen?
At ito na yung mission natin. Kung sabi ko nga, napakaiksi ng oras, sumusayangin ng oras. You can make a difference by sharing the gospel, by sharing Jesus Christ to other people. Simulan mo sa isa. May ripple effect yan. May ripple effect yan. At ito pa mga kapatid. Basahin ka natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Together, we can make a lot of difference. Pansinin mo ko lahat tayo ginagawa natin. We can make a lot of difference in this world. We can make a lot of difference in this world. Kapatid, may magagawa ka. May magagawa ka. Huwag mong sayangin yung pagkakataon ng buhay, huwag sayangin yung oras mo. Nadarating yung time, wala ka nang magagawa. To make a difference. We can make a lot of difference. Magtulong ako. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Bago tayo lahat, let's pray. Let's pray. Lord, we thank you. We glorify you, Panginoon. Salamat sa iyong salita. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami aasa sa aming galing, Lord, kundi lalapit kami sa kapangyarihan, sa power na ibibigay sa amin ng banal na Espiritu. Lord, wala po talaga kami magagawa apart from you, Panginoon. E lagi namin acknowledge, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng aming buhay. Lord God, na kumukontrol sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, na hindi mo sasayang ang buhay na ito, na hindi namin nagagawa yung aming misyon. Kaya lagi ka mangusap sa amin. And Lord, dalangin ko, Panginoon, na maging clear yun sa bawat araw. Kapatid, baka akala mo, sa iyong mga nagagawa kaya ka maliligtas. Narinig mo na yung gospel kanina. At ang gospel ay pag-amin ng ating kasalanan. At ang pagtanggap sa ating Panginoong Isus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, this time hindi aksidente na nandito ka kung bago ka ngayon at first time ka ngayon. Siguro ito na yung pagkakataon para tanggapin mo siya sa iyong puso at sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, kung gusto mo masigurado ang kaligtasan na yun, sundan mo itong panalangin na ito. Sabihin mo, pwede mo sabihin ng malakas o sabihin ng puso mo, sabihin mo, Panginoong Isus, naamin ko na ako'y makasalanan. At hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Naniniwala ako sa ginawa mo sa cross, na tumanak ang iyong tubo bilang kabayaran ng aking kasalanan. At naniniwala rin ako, na pagkalipas ng ikatlong araw, ikaw ay nabuhay namang muli at laluktok sa kanan ng Ama. Panginoong Isus, simula ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gabayan mo ako sa buhay na ito at ikaw magmaneho ng aking buhay. Pag pinalangin mo yung kapatid, ikaw ay na-born again na patuloy ka magpalalim at kilalanin ng Diyos. Lord, hindi ko alam kung ano pinagdadaan ng challenges, struggles, kung ano man meron, Panginoon, sa mga kapatid dito. But I pray, Lord God, na walang imposible sa'yo, tulungan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, bless mo sila sa lahat ng aspeto at areas ng kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen.